Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Lily. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Siya. Hala. So mga karito, after nyan, ang daming lumabas, na kakasuhan ng libel, kakasuhan ng paninirang puri, di, wow. Di ba? Di yung mga magagaling na sa kongreso, ng mga congressman, na committee, na house panel dyan, ha? Kayong mga congressman, yan. Maraming nagsasabing mga utak talangka na kasuhan daw ng libel, paninira. Okay, sige, kasuhan nyo si VP Sara. Pero ang pinakamaganda, invitahin nyo dyan si Ma'am Lisa Marcos at interviewin nyo rin, gawin yung resource person, tapos, pag hindi sumagot ng ayos, i-contempt contempt nyo na rin. Diba gusto nyo malaman ng totoo? Yan, invitahan nyo dyan sa sinasabi ni VP Sara, no? Anak ng tokwa talaga. Wala kang ang papel sa gobyerno o wala kang posisyon namimigay ng pera. Maliwanag mga ka-real talk, di ba? Sa sinabi ni VP Sara. Kaya hinahamon ko kayo mga congressman. Imbitahin nyo. Ang First Lady. Tapos tanungin nyo rin. Totoo ba, Miss Lisa Marcos, na nagpadala ka ng video kay ginang VP Sara at pinadala mo yung envelope? Yan. Diyan kayo magaling. Hanapin nyo katotohanan dyan. Pag hindi sumagot ng ayos, i-contempt nyo. Tapos, pagkatapos nun, mag-hearing ulit kayo ng gabi. Tapos, ipadala nyo sa correctional. Diba? So, what's up sa mga ka-real talk? Ito naman po, Let's Go Bet. At syempre, shoutout muna sa ating mga kababayan dyan around the world at ang ating mga mahal na OFW at ang ating mga nanonood sa atin. Of course, ikaw na nanonood sa akin. Ayan. So mga ka-real talk, sabi ko naman, ito ang susunod natin. Talagang hindi natin masunod-sunod kasi medyo talagang busy pa rin ako. Pero susubukan natin. Ito yung nagbigay ng pag-usapan natin to. Bigyan natin ng konting reaction. Itong inilabas ni VP Sara. Dahil talagang hindi niya na matiis. Or hindi natin masabi kung hindi niya na matiis. Ang mga talagang panggigipit. Talagang hindi na niya kinaya ang mga panggigipit sa kanila at dun sa paninira sa kanya. So, panahon din natin para may maintindihan naman tayong kaunti para dun sa mga hindi nakakaintindi. Hoy, makinig kayo para malaman natin yung talagang anong meron. Let's go! Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. So, baka nakakalimutan natin mga ka-real talk, ang Makabayan Black ay dilawan yan eh. Baka naalala nyo sino ba namumuno dyan? Nakalimutan ko na. Pumanaw na nung ilang taon yun eh. Nakalimutan ko ng pangalan, sorry. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Wala, napamura na. Ang lutong-lutong mga ka-real talk. Minsan, yan talaga. Sa totoo lang, pag yung nagtitimpi ka, tumatahimik ka na lang sa mga paninira at nangyayari sa'yo. Minsan may time na hanggang sukdulan na, eto na yun. Diba? So, tuloy natin. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila?
Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ngayon, oh. Napanood ko rin kahapon yan, mga ka-real talk, ano. Medyo late na tayo, pero anyway, gusto nating intindihin eh. At gusto ko rin maintindihan. Oh, di ba? Ayun, yung kahapon, yung sabi, sabi nga ni Joel Chua, hindi niya i-allow hanggat hindi si BP Sara. tapos yung mga tinanong, yung mga may sinabi si BP Sara, wala, nagano kaagad. Tigil muna ng 1 minute. Oh my God. Lahat ng hindi nila masagot, tigil. Pero alam nyo, sa totoo lang, medyo talagang yung hearing na yon tungkol dyan sa OVP, wala eh. Palpakers. Pero malalaman natin yan sa katotohanan lang. Talagang makikita natin yan kung ano talagang, anong meron, bakit, di ba? So, tuloy natin. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos, ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Wow. Malupit. So mga ka-real talk, lalo na doon sa mga ating mga loyalista, ng administrasyon ngayon, Actually, ako naging rin naman ako eh. Kumbaga, na rin ako, sumuporta sa unit team, ayan, dahil maganda ang pinapakita, maganda ang mga sinasabi, ayun. Hindi ko masasabing nabudol ako dahil gusto ko rin naman, magpabudol. Hindi, mga ka-real talk, sa 3 taon, sumagot kayo ng totoo, sa 3 taon, may nagbago ba sa Pilipinas? Di ba? Ayokong dagdagan pa ng maraming mga tanong, pero yung bang 20 pesos na bigas, naging 40, naging 30, di ba? Hindi. So sabi ko nga, after 3 years, doon natin malalaman kung nakapagsilbi nga ba. Pero wala akong nakikita, mga ka-real talk. Tuloy natin. Kaya, supposed to be, yan yun. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Woo! Alright. Game over. Ayan mga ka-real talk, yan. So, sarap pakinggan diba? Tuloy natin. No comment na tayo dito. Oh. Alright, tuloy natin. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Isipin nyo yung mga ka-real talk. Talagang I think ang inihintay nila yung magkamali ang BP Presidente. Magkamali si BP Sara sa mga galaw niya, sa mga kilos niya, sa pananalita niya. Who knows? Di ba? Yun ang aking tingin. Kasi may hinihintay sila na parang hudyat Kaya pag tinignan nyo yung mga hearing na yan, alam ko yung iba subaybay ang hearing, tingnan nyo, para talagang scripted. Di ba? So tuloy natin. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Kasi masama
sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginodel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Seryoso mga karito. Pero alam nyo, ramdam na ramdam ko dito sa puso yung mga sinasabi ni BP Sara, no? Pero kung titingnan nyo mga karito, baka hindi nyo kilala si House Speaker Martin Romualdez. Ayan lang naman siya. Di ba? Ulitin pa natin, di ba? Yan ang House Speaker nyo. Katuwa-tuwa. Ewan ko lang kung manalo din to sa halalan. Kahit nga barangay tanod. Walang pumatos na makaboto eh. Diba? Tuloy natin. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako,
sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Grabe naman si BP. O, diba? Parang ginawang inutil si Romualdez eh. O, diba? Wala kang kalaban kaya nanalo ka. Ikaw ang number 1 kasi ik-solo ka. Tuloy natin. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. idagdag na rin natin si House Speaker Martin Romualdez. Kahit yan ang mga amo ng mga congressman yan ang tanungin nyo. O, di ba? Kung totoo lahat yan. Contact nyo na rin. Diba? Yan ang dapat dyan sa mga yan eh. Tsaka para sa akin mga karibtok, yung totoo lang dapat kung sisilipin ng ahensya ng DepEd, silipin din nila yung mga ibang ahensya para fair naman sa lahat. Para makita natin kung sino talaga dito ang mga corrupt na sobra, di ba? Kasi sa pananalita ni BP, makikita mo di ba? Malalaman mo, ganyan. Ganyan, dapat. Oh. Yung iba wala, papogi na lang Papogi sa Kongreso. Yan ang pagkakamali. Para lang doon sa mga, masasabi ko lang doon sa mga nasa Kongreso, Alam nyo, sa pagkakaupo nyo dyan bilang house panel, kung ano man yung inyong mga, rules na yan. Yan ang sumira sa inyo dyan. Akala nyo, mukha kayong mga pogi sa mga pinagagawa nyo. Ay, hindi nyo nga alam ang law. Ako, hindi ko rin alam kasi loko-loko ako. Diba? Hindi nyo nga alam ang due process. Hindi nyo nga alam kung ano mga ginawa nyo sa pagkakakontempt nyo kay Atty. Zulaika, diba? Hindi nyo alam ang rule. Doon kayo magtanong sa presidente nyo. Alam ang rule of law. Batas ang naninindigan. Mabibigyan din natin ng reaction nyo, mga kalibita kabangan nyo. Tuloy natin to. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Ang sakit ng katotohanan. Pero anyway, mga kalibtok, dito natin tapusin yung sinabi ni BP Sara. At bibigyan natin ng reaction naman yung words naman, yung tungkol dun sa sinabing ng mga kumakalat ngayon na may assassin o kung ano naman. Yung mas magandang ihiwalay natin yun Yung tungkol dun sa threat or inactive threat, active threat, may mga lumalabas ng assassin, mga ganung bagay, di ba? Pero yun lang mga kalibtok, anong napunan nyo dito? Ako, para sa akin, almost lahat katotohanan to Hindi yan magbibigay ng isang ganyan na salita na talagang mumurahin, sasabihin kung anong nakita. Kasi sigurado ako, for sure, marami pang alam ang BP Sara. Kaya siguro, for the meantime, yan. Ganyan. Pero para sa akin, ang isang bagay, ewan ko ba kung bakit ang ating presidente nagbubulag-bulagan sa lahat, Lalo na, halimbawa, katulad na lamang nung pina-attend si Tatay Digong, sa Senado at saka sa Kongreso. Kung talagang concerned siya, at gusto niyang, siyempre, di ba? Ang dami nga nagsasabi na kung hindi daw dahil kay Bongbong, hindi mananalo si Sara. Hindi nga. Kayo, magpagamot kayo yung mga nagsasabing ganun. Kaya nga maraming bumoto kay Bongbong dahil kay Sara Tapos, babalik ka rin niya. Di ba? Balik natin yung kay Tatay Digong pagpunta sa Senado. Pwede naman yung tapusin na dyan yan huwag nyo nang anuhin yan. May edad na, matandaan na si Tatay Digong, ang dating presidente. Hindi Wala kang narinig na ganun. Di ba? Hinayaan na mabastos yung mga tauhan niya doon sa Kongreso. Na pinaglaruan lang ni Tatay Digong. Di ba? Kaya yung mga kupal na nasa Kongresong mga yan, naku, ewan ko lang talaga kung manalo yung mga yan. Alam mo ang pupogi nila. Mukha sila mga kupal. Parang ang daming alam. Parang ang tali-talino. Sabi pa nga ni Akop kahapon, nasa bahay ka ng Congress. O sa inyo na yung Congress. Diyan na kayo tumira. Total, yan din naman gusto nyo. Kasi may point si BP Sara sa sinabi kahapon sa hearing. Tinutulungan ko lang kayo na wag magmukha kayong tanga
para sa Pilipinas. Dahil hindi naman ganyan ang Congress. Diba? Nagmumukha na kayong tanga sa mga Pilipino, hindi lang sa mga Pilipino. All over the world. Nagmumukha kayong mga walang alam. Tapos ang mga tanong nyo, pabalik-balik lang. Parang, ewan ko kung anong grade yung tanong eh. Ano po ang kakayanan nyo para maging mai-assign ng BP na ganyang posisyon? Ay di wow. Oh. Kung ibalik namin mga taong bayan ng tanong sa inyo, ano ang mga kakayanan nyo? At ano ang mga quality nyo para makumupo kayo dyan sa house panel ng Congress at magtanong at mag-hearing na wala naman kayong alam. Paano nangyari yun? Oh. Diba? ano ba mga tinapos nyo? Nagtapos ba kayo ng law? Oh. Yan. Yan ang balik sa inyo. Pero anyway mga kalito, para sa akin, alam natin na dito magsisimula ang magulong, hindi na magulo o magulo na naman, kapit lang. At para sa akin, pray natin si BP Sara, no? Dapat lagi siyang mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon. Pero syempre, ang BP Presidente, nakikita ko matalino yan. Hindi yan gagawa ng ganyan kung hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Yung iba, gumagawa, hindi naman alam ang ginagawa. Ang laking kabaligtaran, ano? Di ba? Pero kung sinasabi nilang kakasuhan nila ng libel, sa mga sinabi niya tungkol kay Martin Romualdez, kay Presidente Bongbong, at saka kay First Lady na paninira, ang gawin ng mga kongresista, yan, imbitahin nyo yung tatlo. O, di ba? Kasi marami nagsasabing pasuhan ng libel, bla bla bla. O sige, kung ganyan, para mapatunayan yung libel yung sinabi ni BP Sara at paninira, imbitahin nyo yung tatlo. House Speaker Martin Romualdez, First Lady Lisa Marcos, at Presidente Bongbong Marcos dyan sa hearing nyo. At pagtatanungin nyo rin. At pag hindi sumagot ng ayos at hindi nagsasabi ng totoo, i-contempt nyo na rin. O, di ba? O, tapos kumuha pa kayo ng rules nyo, mag-meeting kayo ulit sa gabi, ipadalhan nyo ulit ng katibayan na ililipat nyo sa correctional yan tatlo. O, di ba? Ayun ang gusto nyo malaman ng katotohanan eh. O, di alamin nyo nun mismo sa mga involved. Pero yun lang mga kalito ko, dito na naman po ulit ko yung bayat. At maraming salamat sa inyo. No? Sige, tingnan natin. Sana kayanin natin sa dami ng issue. At sarap maraming bigyan ng reaction. Dito muna tayo. Susundin lang natin kahit late tayo para maintindihan natin. Mahirap yung paiba-iba yung ating i-reactionan. Ituloy lang natin. Sabi nga nila, huli mat magaling na ihahabol pa rin. So yun lang mga kalito. At ito na naman po ulit ko yung bayat. At talaga sinasabi magkikita po tayo dyan sa apat ng sulok ng kamerang yan. God bless po sa lahat at keep safe. Bye-bye.